Magandang araw sa inyo. Ako po si Banat Bay. Ba't bay babanatan na naman po tayong malupit na malupit? Walang iba ho kung hindi itong dalawang congressman na natataranta na. At kanila pong ginawa itong press briefing dahil ho sila po ay kulelat sa survey sa Maynila. Grabe naman. Kasi itong dalawang kongresista na ito, pagkatapos aminin na lahat ng mga kasamahan nila na may blanco, sila naman po todo deny pa rin. Parang wala sa GC. Kasi nga po mga kababayan, alam nyo na, kailangan sumipsip kay speaker para pag sumipsip kay speaker, mada-download yung akap-akap. Importante yan sa pangangampanya, yung akap-akap, kailangan yan. Yan ang legal, sabi nga ng ilang eksperto, legal vote buying. Bakit kanyo? Kasi pamihira. 'Di ba yung illegal na vote buying, bibigay ka ng pera tapos iboboto ka ng taong bayan. Tama, mali. Yun eh, 'di ba? Pero dito, yung AKAP galing pa mismo sa gobyerno. Galing mismo sa DSWD. Tapos ayan na si congressman nakangiting ganyan parang demonyo. Kamay-kamay. Sa election, huwag niyo akong kakalimutan. Kaya nga, ang tawag nila dyan legalized vote buying. Naku, napapadan Fernandez ako. Legalized vote buying. Anong buying? Buying nga. Vote buying. Ayan. Anyway, eto nga itong dalawang to, walang tila natataranta na nga daw. Ang kwento dito kasi, ang sinasabi ng ilan nating mga kakilala dyan sa Maynila, kulelat na daw po kasi talaga itong mga ladies choice. Yung mga kagrupo ni Hani Lacuna, mga natataranta na daw. Kasi nga daw, lagi yung kanilang mayor 20%, di ba? Kulelat. Di ba? 20% to sa survey ba yun? Sabi ko nga, pambihira naman ito. Ano ka? Incumbent kang mayor. Ibig sabihin, ikaw ay yung mayor na nakapwesto ngayon. Kadalasan, pagka ikaw ang nakapwestong mayor, mataas ka malakas ka Pero pambihira itong mayor ng Maynila, abay talagang nasangkot sa kung ano-anong kontrobersiya. Tulad na lang nung, yung umaamoy at bumabantot na Maynila. Ang dumi-dumi na ng Maynila. Kahit nga yung mga foreigner ko, kasi nitong nakaraan, meron ako mga guest na mga Japanese. Alam naman tayo, may negosyo tayo sa Japan. Ibebenta tayo ng ichiran. Hindi, meron tayong mga ka-business dyan sa Japan. Dumating dito, alam mo, sabi nila, bakit ang dumi-dumi na ng Maynila? Tapos hinahanap talaga nila sa akin, where is Yorme? Yorme, where is Yorme? Gumagano, sabi ko, chotomate ko dasal. Yorme is not yet in the house. Kore. Ano kore? Wala pa. Okay. So, easy lang. Talagang kasi gano'n na nangyayari. Talagang bantot na ang Maynila, ang dumi-dumi na ng Maynila. Tapos eto ang siste. Balita ko, may mga kakampi daw si Hani Lacuna na tila gusto nang umatras. Ibig sabihin, gusto nang tumalon ng kampo ni Yorme. Ang problema, may mga sariling kandidato na po si Yorme. Nandyan na nga po, unang-una, siyempre, ang District 3, walang iba kundi si Mocha Usod. Konsehal para sa District 3, Mga kababayan ko, mga taga-District 3, baka naman pwede, tulungan nyo naman po si Madam Mocha. Kasi, panay ang lapit sa akin. Wala na akong pera. Wala na akong pang-ikot. Kailangan ko ng mga tao. Siyempre, kailangan mo rin ng mga assistant, mga tao. Wala na ako pa sweldo. Hindi, totoo naman po. Kasi si Mocha, wala naman po talagang yan. Wala yan napakalinis. Zero corruption po yan. Nung siya po ay naipwesto sa pamahalaan. At hanggang ngayon po, laway lang ang puhunan yan para ho siya ay manalo. Pero ang puso niyan, grabe ho. Talaga namang para sa inyong mga nanay, mga lola,
At kayo mga araw-araw yan eh. Sa katunayan nga, di ba, nung nagbakasyon nga kami sa Japan, 1 buwan kami dun eh. Oh. Tapos ano na yan, tradisyon na yan sa aming magkakaibigan. Kami nila Boss Dada, lahat ng tradisyon na nag-1 buwan sa Japan. Siya ho, during 25 hanggang lang ho siya, January 2 lang ho siya. Bakit kanyo? Kasi nga po, kailangan niya umuwi. June lang siya sa break, pwedeng magpunta ng Japan. Tapos nung tapos na yung break, at nag-iikot na yung grupo, bumalik ho siya dyan uli para ho sa inyong mga kababayan. Bakit ko ho sinasabi ito? Aside from talaga namang namamayagpag ang grupo ni Yorme dyan sa Maynila, etong 2 kongresista na ito, tila natataranta na. Tila natataranta na at hindi na alam ang gagawin, kaya todo sip-sip ngayon kay Speaker. Alam naman natin, pag ikaw sumipsip kay Speaker, di ba, meron nga silang sinasabi, mga allotment. Sabi nga ni Magalong, si Magalong nagsabi nito, merong 777 at may 333, di ba? So, pagka ikaw ay nandun sa sortie, ikaw ay may 7 million na akap, may 7 million kang IX, may 7 million ka mga pan-download, ika nga. Ibig sabihin, may pondo ka para ipamimigay mo dun, ikaw ay panay kamay na lang. Diba? Ganun eh. Mantakin mo, pera ng nating taong bayan, ibinabalik lang sa atin, pero sila ang umaangat. Ganun ang siste. Diyan sa akap-akap na yan, sa IX na yan. Alam nyo mga kababayan, pagka nag-ikot siyang 2 kongresista na itong papakita ko sa inyo, at may picture ng akap-akap at IX, picturean ninyo matapang ninyong picturean at isenyo dito sa Banat Bay Official at ibubulgar natin yan Kung may nakita kayong mga, alam mo na, mga galawang bigayan o may galawang akap, IX, nyo, post natin yan. Eto, papakita ko na sa inyo yung kanila pong sinasabi at dinideny pa rin na wala daw blanco. Okay? Kung kakagulat naman yan. Itsura pa lang, parang meron na siyang kahawig. Gago! Hindi, kaya ganito ang aking postura, kaya ganito ang aking sombrero. Para, tama-tama ho ito. Banat Bay! Para mo naman sinabing buhaya yung congressman, hindi ho, kayo naman. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Gago! Kaya ho ganyan, lakos po yan. Ayan o, mga sinusuot ng mga yayamanin. Mga congressman yan ang sinusuot. Pagka nga rin, nag-golf sila, di ba? Golf lang yan. Kasama yung mga di ba? Iyan ang sinusuot, lakos. Kaya, bagay na bagay kay Serto. Bagay kay Serto. Okay? Simulan natin, Hindi totoo yun yung may blank. Walang ganon. Pagdating ng bycam, definitely lahat yun filled yun. Malinaw Ito ang sinabi niya. Pagdating ng bycam, malinaw, filled yun. Ibig sabihin, walang blanco. Ang linaw. Napakasinungaling mo. Huling-huli ka na sa bibig. Napakasinungaling mo, sir. Yari ka ngayon. Napakasinungaling. May issue po tayo tungkol sa blanks do sa budget ng 2005. Anong take sa Congress noon? Tungkol sa mga sinasabing mga blanco. Paano natin... Kunwari, tumingin pa siya. Kunwari, wala pa siyang alam. Ano ba yun? Trending na sa buong mundo yan. Ipapaliwanag yun. Hindi totoo yun yung may blank. Walang ganon. Pagdating ng bycam, definitely lahat yun filled yun. At hindi rin naman dumaan sa bycam ilang senador. Hindi niya napansin, wala naman senador na nagsasabing may blanco, di ba? Nag-bycam. Meron. Sir, saan kuweba po ba kayo natutulog? Saan kuweba po kayo natutulog? Hindi sorry sir I hate to use this because this is too rude. Pero, but are you stupid? May laman po ba yung utak ninyo? Ako sir, nagtatanong lang Ayokong gamitin ito kasi napaka-rude nitong word na stupid Pero,
Si Amy, sinabi niya blanco. Si Bato, sinabi niya nag-walk out na nga siya dahil blanco. Sir, what happened? Are you that stupid not to know it? Ako nagtatanong lang. This is an honest question. I really don't know kung saang mundo kayo nakatira, saang kuweba kayo nakatira at wala bang signal doon. Hindi ho. Kasi ako, ang alam ko lang walang signal sa mga talagang liblib na lugar. Di ba? Ano to? Bakit ganun, sir? What happened? Is there something wrong with your brain? Ano to? Earth to sun, earth to moon, ganun ba yun? Hindi, mga kababayan, sakit sa bangs. Congressman nyo to sa Maynila. Ganito ang klaseng congressman meron kayo sa Maynila. No wonder, ganyan ang itsura ng Maynila ngayon. Palitan nyo na ho ito. Ano ba ang pangalan nito? Sandali, Sandali. Roland Valeriano. Anong ba? Dali, check ko lang, Chotomate, ha? Kasi nakakainis po talaga. Medyo sablay na ho itong ganitong klaseng pananalita. Di ba? Oh. Saan po siya? Siya po ay nasa, sandali, 2nd District. Naku po. Seryoso po ba kayo mga taga 2nd District? Ito talaga ang ibinoto nyo? Naku, si Yorme. Di ba ikaw ata ang nag-promote dito? Binudol mo yung mga taga Maynila, Paano naging ano to? Paano hindi? Alam niyo mga kababayan, siguro noon, magaling naman siguro ito. Kaya lang talaga, ang tao kasi pagka nasapala ng greed, ika nga. O di kaya ang naging motibo sa buhay. Hindi ko sinasabing siya to, Sinasabi ko lang na pag ang tao, kahit anong talino, kahit nag-abugas siya, nag-PhD, kahit anong galing niya talino niyan, Brad, pag yan, nasapawan mo o natapalan mo ng pera, bibigyan mo ng ganito, kahit yung mali, paninindigan yan. Kasi nga, natapalan ng pera. Yun ang doon, siste. Sa buhay yan. Yan ang realidad ng buhay. Human nature, ika nga. Diba? Pag ang tao, may pera na, merong talagang nasasapawan ng kanyang prinsipyo. Nagkakamali. Kaya nagiging mukhang tanga. Ito ang itatanong ko sa inyo, sir. Congressman, anong pangalan mo uli? Valeriano. Congressman Valeriano. Bakit hindi nyo alam na merong senador na nagsabing blanco yon? Number 1, option. Tatanga-tanga lang po ba talaga kayo? Number 1, tanong ko lang po ito. Ito ay tanong lang, hindi po ito panghusga. Kaya nga ako nagtatanong para malaman ko. Pangalawa, alam nyo naman, kaya lang, dahil sa may pangangailangan kayo, kailangan yung baluktutin ang katotohanan. Di ba? Ano, sir, ang totoong, doon? O 3, kagigising nyo lang. Ako, sir, nagtatanong. This is a serious question. I am not judging you. Kasi ang labo mo, sir, Ganun ka kalabo. Ilang beses ng interview si Amy, si Bato, tapos sasabihin mo ngayon walang senador na nagsabing blanco? What the? Ayoko na mapamura Pero what kind of statement is that? Yan, pinirmahan ng Speaker, pinirmahan ng Senate President, umakyat sa Malacanang, sa Pangulo, Office of the President, ni-review ng mga economic ni Presidente, including former Senator, former Congressman, and now Finance Secretary Raprecto. Kilala namin si Secretary Raprecto, maayos at magaling mag-isip. Hindi siguro lulusot yun ng may ganong blanco. Siguro hindi ko alam kung yan, siguro yan yung isang inibig. Kung fake news yun,
or kuryente or kung talagang sinasadya na bigyan ng doubt ang Sir, kuryente, fake news. Sir, mismo nga si Bersamin nagsabi ng wala kaming kinalaman dyan, basta wala kaming kasalanan dyan. Ayun ay isang pag-amin na, sir. Oh, si Kimbo na chair ng APRO ngayon. Siya mismo ang head ng APRO ngayon. Siya nga mismo sinabi niya, oo, may blanco. What? Ano nangyari sa'yo? Hindi, sir, ako nagtatanong, ngayon ka lang ba lumabas ng kubol mo? Anong kultong napasukan mo't ngayon ka lang lumabas sa kubol mo? Nagkaroon kayo ng session doon? Ano kayo ng wewe naman, sir? Huwag naman ganyan. Ginagawa niyong tanga yung mga followers niyo. Kung meron man. Mga taga Maynila, pag ito'y binoto nyo pa, antindi nyo na. Lalo na kay mga taga 2nd District. Alam ko, kahit alaga yung mga ibang kagawad dyan, yung alaga yung mga barangay captain, pero maawa naman kayo sa lugar nyo. Kung ganito ang congressman nyo, sigurado ko, wala sa hulog. Palpak ang gagawin nito. Ito nga simpleng-simple, trending na, hindi niya pa alam. Ano to? taong bayan. Pero definitely walang budget na papasa na merong blanco. Galing kami sa Halatang walang alam eh. Kanina unang sinasabi niya sa BICAM. Ngayon sasabihin niya walang papasang budget na blanco. Magkaiba yun, sir. BICAM. Ewan ko na ano na talaga ako sa buhay nating to. Na ano na talaga ako. Ewan ko, sir. Ewan ko. Ang linaw-linaw, BICAM ang tinutukoy, dun blanco, tapos pagdating doon, makinig ka nga ng interview ni Kimbo. Ayun, naiirita na ako eh. Patayin na natin to, nakakabuisit. Patayin na natin to. Ano ito eh? This is a blatant lie or stupidity? This is a question. Is this a blatant lie or you're just stupid? Ako'y nagtatanong lang. Ang layo nun eh. Talagang ang batas, walang papasang batas na hindi puno, hindi kumpleto. Tama ka dun. Pero hindi yun ang tinutukoy. As a matter of fact, binanggit mo pa nung una. Binanggit mo nung una, BICAM. High blood na. Ang ayos-ayos ng gising ko, tapos ganyan ang maririnig kong interview mo. Sir, ano ka? local, wala rin ganun. Hindi mangyayari yun. Dadaan sa 10 legislator, tapos dadaan sa executive ng lulusot ng may tapos ang makakakita yung opposition lang. Parang too good to be true, di ba? Too bad to be true. Saan po kaya na po ni-rep Kimbo yun? Hindi, not Kimbo. Sila Digong ang naglalala. Ayan o, mukhang wala siyang alam. Tinatanong na sa kanya ng media yung tungkol kay Kimbo, parang hindi niya alam. District 2, please, parang awa nyo na. Hindi naman po kayo siguro bobo. Hindi naman siguro kayo tangat na babayaran. Kung ganitong iboboto ninyong congressman, parang awa naman. Anong klaseng bayan magkakaroon kayo kung ganito? Trending na sa lahat sa social media, pati sa balita, yung pag-amin ni Kimbo, labas no, di ba? It was sinasabi na nung media, inamin ni Kimbo. Todo deny pa rin to. Ang sakit mo sa bangs. Kahit kalbo ko. For the BICAM.
Oo, before the BICAM. So, hindi ano yun, hindi official yun, di ba? Kaya, Before the BICAM daw. Sir, ang sabi ni Kimbo, BICAM report tapos na. Umiiwas na ako magmura pero napapamura talaga ako sa utak ko. Hindi kayo, sir, ang minumura ko. Linawin ko, hindi kayo minumura ko. Ito'y expression lang. Na putang ina naman. Expression ko lang yon. Sobrang asar at inis. Pero hindi ko kayo minumura. Linawin ko lang. tingin ko fake news. Sinadya nila yon. Alam nilang ano yun. Alam nilang hindi totoo yun. Unang-una, congressman, 300 mahigit. Isa pa to, dinagdagan niya pa. District 3 to. Yorme, palitan ko na lang kaya ito. Sa susunod na, pag hindi tatakbo yung congressman dyan sa District 3, yung congressman mo, ako na lang tatakbo. Palitan ko na lang yung mga... Ganitong mga congressman ng Maynila, ang capital ng Pilipinas, ganire? Anak ng wedding. 300 daw ang congressman. Anong problema doon sa statement na yun? Paano papasa sa kanila? Oh my golly, my goodness, oh mother, oh father. Bakit kanyo? Ito. Bumili kayo nito, kamutin nyo yung utak ninyo, tingnan ninyo, baka may lumabas. Ginagalit nyo ko eh. Sir, alam nyo naman siguro ang deliberation ng Congress, ng Senate, sabi ng House at ng Senate. Tapos may BICAM. Doon sa BICAM, sila-sila na lang. 10 na lang o magdidesisyon dyan. Tapos doon sa BICAM, yung small committee na 4 na lang po ang magdidesisyon dyan. Si Escudero, si Grace po, yung finance ng Senate, yung dating sa APRO na si Zaldico at si Speaker. Pwede naman pumasaya yun ng blanco doon at dito, o kaya naman, pwedeng pumasa na hindi blanco doon pero dito naging blanco na at nagkapalitan na. Share naman eh. Parang gusto ko nang bumaba dyan sa Maynila at mangampanya laban dito sa dalawang to. Hindi ko kaya tiisin eh. Taga Maynila pa naman ako. Ay, sorry, nasabi ko pala. Ano pa naman ako dyan? Oh, may bahay ako dyan sa Malate. Dami kong bahay dyan. Oh. Hindi nyo ba nakikita yung bahay ko? Bulgar na yung bahay ko dyan. Ang dami kong bahay dyan sa Malate. Yung mga helper ko kumakaway-kaway sa labas. Kumaganon-ganon, no? Gago! Kumbango gumaganon. Ganon-ganon. Talay. Ano yun? Lahat yung kakausapin mo na magpikit para dun sa blank item? Hindi nga yun diba? eh. Kakainit So, na. on top of that, nandiyan dyan yung mga makabayan black. So, at may mga kakampi rin naman sila, pati anak ni Presidente Digong na si Pulong, congressman din. So, bakit hindi si Ungab na dating chairman ng APRO? So, dapat nung dinideliberate pa lang yan. Sir, sa BICAM nga. BICAM, putang ina. Shit. BICAM nga eh. Shit. Hindi doon sa deliberation. Nasisira na ulo ko dito sa dalawang to. Ang gulo-gulo na ng buhay. Dumagdag pa kayo. Hindi nga doon eh. Ulitin ko na naman ba? Lahat ng banateros alam na paliwanag dyan eh. Kayo ulit-ulitin ko na naman ba? O, deliberation ng House, deliberation ng Senate, dadalhin sa BICAM, dun sa BICAM sinasabing blanco, BICAM report. Puta, yan, irita na ako. Sir, hindi ko kayo minumura, sir. Linawin ko lang.
Ito po expression lang. Nanggigigil lang talaga ako. Nanggigigil lang talaga ako, sir. Doon pa lang nakita na kung totoong meron. At dito naman sa parte ng Senate, nandiyan dyan si Senator Risa Hontiveros. Tingin nyo ba papayag si Senator Risa? At yung mga sino ba? O ano, bakit? May integridad ba yung alin na yun? Wala namang integridad yun eh. Sa tingin nyo, papayag si Risa? Oo. Bakit? Alam naman natin kung anong ang loyalty nun eh. Alam nga natin na kung sino-sinong witness, di ba? Meron pa siyang isyong kinasasangkutan, mga alleged tanim witness. Alam nating walang integridad si Hontiveros. Huwag nyo na ipasok sa, bakit di si Hontiveros nagsalita? Naalala nyo may kaso nga yan? Doon sa PhilHealth. Again, I'm not saying siya po ay guilty, ha? Hindi yun ang sinasabi ko. Okay? But, wag mong sasabihin na may integridad kaagad o merong kaagad na parang clean slate itong aling to. Wag ganun. Hindi tamang hindi tamang masabi mo. Ano ngayon? Si Congressman Coco Pimentel na minority floor leader. Si Congressman Joel Villanueva, ako nakikita ko mga disenteng tao to eh. Di ba? Yung mga senador. Huwag mo nang idamay sila. Ang usapan dito, BICAM report, yung paliwanag, ang ganda ng paliwanag ni Senator Lacson, dating Senator Lacson. Kasi tinanong siya nung ilang media, hindi ko lang nailagay dito. Tinanong siya. So doon sa sinabi ni Kimbo na sinabi ni Tito Soto na dapat mag-aral muna kasi ganito. Tapos binusisi at sinabi ng Malacanang na hindi sila dapat. Pinaliwanag niya doon ng proseso. As tinanong siya sa bandang dulo, so tingin niyo sir, sino ang may kasalanan dito? Alam mo sagot niya, walang iba kung hindi Kamara. House. Kung meron mang kasalanan ng Senado ay yung negligence. Mapapanood nyo yan sa isang, siguro i-discuss natin sa mga susunod nating video. Negligence lang sa pabayaan. Pero kung meron daw talagang may kasalanan dyan at nag-leave ng blanco dyan at nag-fill ng blanco dyan, sabi naglagay, walang iba kung hindi Congress. Kasi nga bumabalik yan sa House eh. Doon ang printing noon bago maging GAA at pipirmahan ng presidente, di ba? Doon ho. Huwag nyo nang idamay yung mga senador. Gamit pa kayo ng gamit ng ibang senador eh. Lumabas kayo sa palda ng ibang senador. Naman natin, mga disenteng tao, marami. So parang mo sinasabi, mga congressman, ba't hindi yun ang gawin mong halimbawa dahil mga congressman hindi disente? Ano masasabi mo sa sombrero ko? Pa rin naman dyan ng mga nakakaintindi, lalo na yung mga veteranong senador, hindi naman lulusot sa kanila to eh. So, this is something to think about. At ang dami, para ka mag-blank, ang dami mo masyadong taong kakausapin at papaliwanagan. At yung mga department head, ay yung mga cabinet secretary, binanggit na nga ni Congressman Valeriano, si Secretary Ralph Recto, yung DBM Secretary. So, masyadong marami na mai-involve para payagan. May tanong lang ako sa inyo. Wala ho ba kayong mga researcher? Wala po ba kayong team na nagbibigay sa inyo ng tamang impormasyon? Kasi sir, ang linaw-linaw na nga po. Walang kinalaman nga yung executive kasi nga po hindi ho sila. Nasa Kamara nga ang problema. Doon yung blanco. Pagdating sa executive, hindi na blanco. Paulit-ulit. Kaka-high blood. Ang ayos-ayos ng buhay ko ngayon eh. Ang sarap ng pagkakape ko, tapos ganyan na maririnig ko. Siguro, I think it's intentional just to create doubt sa tao. Kita mo, pinag-uusapan natin ngayon. Diba? So, yun yung intention nila mag-create ng Oo. Lagi naman yun. Every time na may issue, biglang maglalabas sila ng ibang issue na to divert, tapos mag-create ng doubt. Ganun lang yun.
Good morning po. Mary Ann. Kayo yung issue eh. Kayo yung may malaking issue. Walang kailangan i-divert dito. Ano, sige. Ano main issue ngayon? Sige nga, sir. Alam mo ko ano? Impeachment. Bakit di nyo ituloy? That's the main issue. That's the biggest issue of 2024. Bakit hindi nyo ituloy? Bakit hindi basbasa ng Panginoon nyo dyan? Bakit hindi yan ituloy? Oh, yan ang main issue. Anong divert? Ituloy nyo! Eh, naduwag kasi kayo sa INC. That's the truth. Duwag kayo sa INC. Mawawalan kayo ng boto, kaya hindi nyo tinuloy. That's the truth. Mantakin mong init-init yan. Tinengga pa. Ano sinabi nung SecGen dyan sa kamera? Hindi, inaantay lang namin yung pang-apat na complaint. Umabot na ng siyam-siyam. Bakit hindi natuloy yung impeachment? Kasi nga po, nagraling iglesia at nakita nyo ang yanig ng taong bayan dyan sa impeachment na ayaw nila. Tapos ano nangyari sa inyo? Wala na, tumahimik na kayo. Tapos sasabihin nyo, magda-divert. Sir, kabaligtaran, kayo ang nagda-divert. Kaya pinasok nyo pati si Bantag. Hindi, pakukulong namin si Bantag, hahanapin namin. Ang tagal nyo nang hinahanap yan, ba't di nyo mahanap-hanap? Oh. Pati vloggers, papatawag ninyo para talaga pag-initan nyo, magkaroon ng issue sa mga vloggers. Di ba? Tama, mali. Oh. Ano pa issue? Pinapasok nyo kung ano-ano. Ang dami pang issue, hindi ko na nga maalala sa sobrang daming diversion na ginagawa ninyo kay Mabilog. Diversion yan. Di ba? Yung sa Deng Baksha, Queen. Diversion yan. Puro diversion. Pati spy. Lahat na lang diversion. Yun ang tunay na diversion. Sa tunay na issue na kinadadaanan o dinadaanan ng ating bayan, which is yung budget, na tinarantado ang budget ng ating bansa. Ginawa ho itong blanco at merong nag-fill up. At kung sino man yung animal na putang inang nag-fill up nun, sana talaga makulong ka. Eh ngayon, at least, sinampahan ng kaso. Di ko alam kung ano yung exact. Wala pa tayong update tungkol dyan sa exact case na sinampa nitong dalawang matigas na kababayan natin at matigas na opisyal na si Congressman Ungab at si Atty. Vic Rodriguez sa Senado. Hindi, totoo naman. Diba? Oh. Tuloy. Okay? Santiago po from Balita. May mga naglalabasan po kasing mga peking survey dito sa Maynila pabor po sa isang kandidato. So ano po ang masasabi niya dito? At peking survey? Wow! Alam mo, ang dami kong pinanunood na vlogger ng Maynila. Shoutout sa inyo lahat, panalo kayo. Naglalakad sila, nag-iikot sila. Ha? Naglalakad sila sa Maynila. Live yun hindi ho yun hindi ho yun yung ikakat, tatanggalin yung mga favor kay Lacuna o di kaya kay spam. Wala. Ano ho? Live. Siguro sa dami ng in-interview nila, 1% lang o 2% lang yung bumuboto diyan kay Lacuna. Yung totoo. At kung ano po ang magiging, palagay niyo po ba makaka-apekto to sa magiging resulta? Ano ba ito? Tanim question ba ito? Resulta ng halalan sa Mayo. Sa ganito katagal, tingin ko wala. Alam mo, almost 20 years na rin ako sa politics. Noong 2019, natatandaan ko, nagpalabas sa news sa mga tabloid. Lamang yung kalabang ko, ang masama, 3 kami naglalabang, Kulelat ako. Pagdating ng after 2 days, naglabas naman yung isa, siya naman ang leading, Kulelat na naman ako. Pagdating ng eleksyon, talo silang dalawa sa akin, di ba? Nakita ko rin yung survey nung katunggali ko ngayon, naglabas sila nag-post siya, lamang siya ng 5%. Alam mo, simple logic will tell us na kapag ganito katagal, 2 months, 3 months sa eleksyon, lamang ka ng 5%, ako incumbent, hahabulin kita.
Bakit mo sinasabi sa akin? Dapat yan tinatago mo. Ngayon kung 2 days before election, Sabado, Lunes sa election, pwede yan dahil ang intention mo, yung undecided, makuha mo. Meron ka pang isang araw. Wala na akong panahong maghabol. Kundi awatin yung undecided. Pero 2 months, 3 months, ako incumbent, lalabasan mo ako ng survey na 5% ang lamang mo, hahabulin kita. Sa akin ang makinarya, sa akin ang pera. So, alam sa sarili. Inamin ni Sir. Nasa akin ang makinarya. Nasa akin ang pera. Sabi ko sa inyo ang tao talaga nahuhuli sa sariling bibig. Ika nga. Ganyan talaga pagka kakatawa ka, Sir. Para mo na rin sinabi, ginagamit mo ang makinarya ng gobyerno, para manalo ka. At kung yung nasa iyo yung pera, kasi nga incumbent ka. Kasi sinasabi mo, ikaw yung nakaposisyon. So, ikaw ang may pera. So, hindi man lang naghuli si sariling bibig. Daldal ka kasi ng daldal eh. Oh. Anyway, sa akin lang, pagdating sa survey, whatever happen, wag niyong totally maging dependent tayo sa survey. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako, kung pwede lang sanang, kung may panahon lamang ako, talagang bababa ako dyan sa Maynila, mga kampanya laban dito, pare paliwanag na walang alam tong congressman ninyo. Ewan ko naman sa inyo mga taga-district 2. Pag ito ipinanalo nyo pa, malaki ng problema sa inyo. Huwag nyo sisihin kung walang magagawang proyekto dyan. Kasi sigurado ko, kalaban ni Yorme ito eh. Hindi to Yorme's choice. Sigurado ko, ipit ang mga proyekto ng Maynila dyan. Okay? So kung gusto nyo talaga na maibalik ang bituing walang ningning, ang bituing may ningning. Kung gusto nyo ibalik ang bituing may ningning, ibalik nyo ang Yorme's choice. Straight tayo. Straight Yorme's choice tayo. Wag kayong hindi si Yorme lang boboto ko, yung iba hindi ko na boboto kasi etong si Consi na ito nagbibigay sa amin to, etong si congressman na ito nagbibigay sa amin to, si vice mayor na ito, alaga kami nito, may monthly kami dito. Wag ganon. Wag ganon. Kasi if you really care on your city, yung yung national, yung epekto ng national maliit lang eh. Pero yung epekto ng ginagawa ng mga mayor, mga legislative ng mayor, which is yung mga konsehal, vice mayor, isa din yun, siya ang pinuno ng mga konsehal dyan. Kailangan galing mismo doon sa mayor. Kung gusto nyo talagang maayos ni Yorme ang lugar nyo sa Maynila. Remember, kaya naman niya naayos yan, di ba? Kasi nag-cooperate lahat noon. Ngayon, matindi na politika. Pag inilagay nyo yung mga kalaban, naku po, yayariin si Yorme dyan. Kaya parang awa nyo na, huwag kayong pagpadala sa sinasabi nito. Ili mo, alam mo niloloko mo, pati ikaw hindi ka maniniwala sa ginagawa mo nun, di ba? Hindi, sa'yo lang naman kami hindi naniniwala. Sa totoo lang, sa'yo lang. Hindi, alam nyo mga kababayan, ito speaking of survey, kahit anong gawin nilang paninira kay BP Sara Duterte at kahit anong paghahabol nila doon sa pamimigay ng akap, pagmumudmud ng akap, pagpunta sa lugar-lugar, alam naman natin eh. Di ba pag sumama ka nga daw dyan, meron kang dagdag pa aside from do sa 7-7, meron ka pang dagdag na kikitain pag sumama ka sa sortie ng kanilang Panginoon. Pero effective po ba yun? Hindi, ako nagtatanong lang. Kasi base po sa nabasa natin sa isang news, sa RMN, may survey na lumabas. May survey na lumabas at ito ang tandaan natin itong survey na ito was December 16 to 22. Ibig sabihin, kasagsagan ho ito nung pang-uusig nila kay BP Sara Duterte. Ipakita natin tong survey na to. Ayan, ayan. Ito yan sa RMN. Ito po yung Duterte, Inday Sara 24%,
17% si Rodrigo Roa Duterte siguro. Kaya lamang si BP Sara Duterte kasi alam naman ng taong bayan na hindi na pwedeng tumakbo at maging pangulo uli si Rodrigo Duterte. Tsaka marami na rin nagsasabi, mas gusto nila magpahinga na dahil matanda na rin po, naaawa na po, mahal nila di ba? Ganun talaga pag mahal mo Etong si Leonor, etong si Leonor 9% lang, etong si Leni Robredo, di ba? Sino pa susunod? Meron pa pala si Bongbong Marcos. Siguro dahil alam din nila presidente hindi naman na pwedeng tumakbo, kaya 15%. Pero gayon pa man, tingnan natin yung makakalaban ni BP Sara Duterte kung asan. Pang sure tayo dito, number 1 si BP Sara Duterte. Si Tulfo, 4%. Si Emmanuel Manny, 2%. Diba? Ano pa? Sino pa? Ito pa. Ayan. Si Ontivero, 0%. Akala ko ba maganda integridad dito, Chua? Akala ko may integrity. Si Erwin Tulfo, 0%. Si Doc Willie, alam naman natin, di tatakbo presidente yan. Si Gibo, 0%. Si Romuald, tama ba itong basa ko? Nangyari kay Romualdez. Kahit todo yung walang effect. 0% pa rin. Nakakalungkot naman to. Kawawa naman. Pambihirang buhay, Reo. Di ba? Alam nyo kung bakit ganyan? Kasi nga yung mga katarantaduhang ginagawa ng hearing dyan sa Kamara, nagagalit na ang taong bayan. Yan ang katotohanan. Nagagalit na ang taong bayan sa inyo. Hearing kayo ng hearing. Wala tuloy nangyayari sa bayan natin na kakahiring nyo. Di ba? That's the truth in life. Yung hearing ninyo, nagagalit ang taong bayan. Bakit? Nag-reflect ngayon to sa amo nyo na si Romualdez. Di ba? Kawawa naman kayo. Kaya ba ganyan kayo ngayon na Congressman Chua at Congressman Valeriano? You're trying to save yourself from embarrassment of losing. Kaya kailangan ninyo sumupsip ng todo-todo kay Romualdez dahil gusto ninyong ma-downloadan kayo ng mga akap-akap dyan. Ako'y nagtatanong lang sa inyo. Yan po ba ang gusto ninyo mangyari sa bayan natin? Ha? Mahalal uli kayo? Siguro, ewan ko Ito, pananaw ko lang ito Patingin ko, kaya itong dalawang to, kahit alam na nilang sabit-sabit yung sagot nila, kahit alam na nilang meron na sumagot na sinabing yung BICAM report ay blanco, sumisip-sip pa rin sila. Baka ipapakita nila yun sa kay speaker. Tingnan mo na talagang loyal kami sa iyo. Loyal kami sa iyo. So, yung namin kailangan kaming humabol dahil nauulat na kami ng Your Miss Choice. Ay, nako. Anyway, maraming salamat po. Abangan po ninyo yung mga susunod ka pong upload. Ako po si Banat. Bye! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang magkakaawan.